Nang dumating ang alas 5 ng hapon, ay nagdatingan na sa flat ang mga kasama ko sa bahay. Kagaya ng ibang mga OFW na nagtitipid, naisipan ko mangupahan lang na maliit na kwarto kay Eliza, ang aming flat holder. Hindi kasi practical dito sa abroad ang kumuha ng sariling bahay. Mas okay ang room sharing. Mabuti na nga lang at mura kong nakuha ang kwarto na to. Kasama ko dito ang kaibigan ko sa trabahong si Lucy. Siya ang nag-refer sa akin sa flat holder namin. Nang malaman niyang nakabakante na ang partition sa kanilang flat, ay agad niya akong inabusuhan at nagustuhan ko naman to na makita ko. Dahil sakto lang to para sa akin, ang mahalaga may sarili akong kwarto na matutulugan. Dalawa lang kami sa full room na nilagyan ng partition at may maliit na hallway sa gitna namin. May sarili din kaming banyo sa loob kaya hindi na namin kailangan pa makipag-unahan kapag kailangan namin gumamit ng banyo. Dito sa Dubai, madaling makakuha ng mauupahang kwarto pero mahirap makatapat na maayos na makakasama sa bahay. Madami sa mga live-out kong kaibigan ang umaangal sa kanilang mga ka-flatmate. Ang kalimitan sa kanilang mga reklamo ay magugulo o maiingay ang mga kasama sa bahay. Ang iba naman, may malilikot ang kamay na ultimo gamit nila sa cabinet nila sa kusina ay bigla na lang nawawala. Meron ding ibang lahi silang kasama sa paiba-iba mga dinadalang babae. O di kaya nagsasama ng mga bisita at panayang inuman. Mabuti na lang dito sa flat namin ay puro kami Pilipino. May mga respeto din ang mga kasama ko dahil naiintindihan nilang magkakaibang aming mga shift at kailangan din magpahinga ng mga galing sa trabaho. Kaya marunong magdahan-dahan sa pagkilos unless may okasyonan. May rules din sa aming flat na kung sakaling may handaan ay mag-aabiso ng advance sa mga kasama sa bahay para at least hindi ka magugulat na madami ng bisita makakapag-adjust din ang ibang mga kasama sa bahay na magiging oras na kanilang pahinga. Nang marinig ko na ang boses ng mga kasama ko na nag-uumpukan na sa kusina ay lumabas na din ako. Nagulat pa sila na makita ko dahil hindi nila inaasahan na nakabalik na ako ngayong araw. Ang buong akala nila ay nasa Pilipinas pa rin ako. Ayoko na kasi makaistorbo pa ng susundo sa akin sa airport. Kaya kinunta ko na lang ang kaibigan kong Bangladeshi na driver para sumundo sa akin sa airport. Mabait naman si Imran. Wala siyang reklamo kahit pa madaling araw na akong dumating kanina. Sa bagay, siya din ang naghatid sa akin nung umuwi ako, kaya kinontrato ko na lang talaga siya. Tinawagan ko na siya nung nasa Pinas pa ako na ngayong araw ako magpapasundo sa kanya. Dinagdagan ko na lang din ang bayad ko sa kanya para naman bayad na lang din sa danyos ng sobrang aga niyang paggising. Tuwang-tuwa na sila Lucy sa pasalubong kong tuyo, piyaya, danggit, otap, suman, chicharong baboy na tinanggal ko sa lagayan at nilipat ko sa ziplock plastic. Nagdala din ako ng bagoong na nilagyan ko ng baboy. Ito yung mga gustong-gustong pasalubong ng mga kababayan natin sa tuwing may dadating na bakasyonista wala sa Pinas. Kahit ako, tuyo lang ay okay na. Napakamahal kasi niyan kung bibilhin dito sa mga Pinoy shop. Nagkakantsawan pa ang mga flatmate ko dahil mangangamoy po kengkeng na naman ang buong flat sa halos 1 buwan na supply na tuyo na dala ko. Nagtatawanan kami dahil ayaw pa naman ng ibang lahing amoy ng tuyo kapag niluluto kasi siguradong sa buong building mangangamoy ito. Hindi din maiwasan ang mga kaibigan ko ang magtanong sa akin lalo na si Valerie. Alam kasi nilang lahat kung kailan ang dapat na balik ko mula sa bakasyon ko. Nagdahilan na lang ako sa kanila dahil gusto ko pa rin magtakpan ang pamilya ko sa nangyari sa akin. Si Lucy lang ang nakakaalam ng totoong dahilan dahil siya lang ang napagkakatiwalaan kong pagsabihan sa flat namin. Hindi naman kasi lahat ng tao maiintindihan ang sitwasyon ko, kaya minabuti kong magsinungaling na lang sa kanila. Tinirhan ko din ang mga kasamahan ko na pasalubong para sa pagbabalik ko sa trabaho ay may maibigay naman ako sa kanila. Bukod kay Lucy, ay sa super friend kong si Mabel ako magkukwento. Siya din ang napipiga kong gawing supervisor dahil nangangailangan sila sa branch namin. Ako naman kasi ang tinatanong ng top management dahil sa maigi mag-promote ng staff kasi naman kumuha sa labas at tuturuan na naman kung may deserving naman mula sa mga old staff na. Ang pagpili ko ng taong ipopromote ay hindi personally. Tinitingnan ko din ang kapasidad ng isang tao sa trabaho
at ang kakayanan nito. Dahil sa excited na silang lahat sa tuyo, hindi na pinatagal at nagluto na nga sila Lucy ng danggit. Nakitambay na lang din muna ako sa balkon sa labas ng flat namin. Naglalabas kami ng maliit na lamesa at doon namin naisipang magsalo-salo ng aming hapunan. Dahil maganda na din ang klima ngayon dito sa Dubai. Hindi na sobrang init ng hangin, papalapit na din kasi mag-winter dahil panay na daw ang sandstorm last week. Nilabas naman nila Juvie ang pinalamig nilang kinadkad na melon juice at soft drinks at masaya namang pinagsalu-saluhan ang hinanda naming danggit na may sawsawang sukang pinakurat, itlog na maalat na may kamatis at sibuyas, in-steam na okra at talong na ginawa namang sawsawan na bagoong nadala ko, pritong tilapia at mainit na kanin. Pagdating ko sa head office ay nagtungo na muna ako sa receptionist area. Simpleng jeans at t-shirt lang ang suot ko na tinernohan ko ng doll shoes at sling bag. Tinirintas ko lang din ang buhok ko para bumagay sa aura ng outfit ko. Hindi na ako nag-formal attire dahil hindi naman ako sinabihang magjo-duty ni Madam Alice na mag-message siya sa akin kahapon. Hi Zel! Bati ko sa receptionist naming Pinay. Inabot ko sa kanyang isang supot na naglalaman ng pasalubong ko sa kanya mula sa Pinas. Dumating na ba si Ma'am Alice? Tanong ko sa kanya. Nakangiti naman tumbuksan ang binigay kong pasalubong. Ay Day, nagbakasyon ka pala? Salamat dito. Oo, nandyan na siya. Halos magkasunodan lang din kayo. Kakapasok lang din niya sa loob. Sabi naman niya sa akin. Sige, puntahan ko muna, maya na lang tayo magtsikahan ha? Sagot ko naman sa kanya. Sige. Sagot niya sa akin. Naglakad na ako papasok. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto dahil wala akong access card sa head office. Pero pagdating naman sa loob, ay kabisado ko ng pasikot-sikot dito at hindi na kakailanganin ng access card. Malalaking ngiti ang pagbati sa akin ng lahat na nakasalumuha ko. Marunong kasi ako makisama sa mga tao dito sa head office. Sa tuwing nagkaka-markdown kami ng price sa mga items namin, ay minamessage ko sila. Ang karamihan sa mga ito ay pinagre-reserve ko pa, basta hindi aabutin ng kinabukasan at mapupuntahan na nila to. Ang kagandahan kasi sa showroom, warehouse ka nagtatrabaho, ay usually 90% ang binaba ng presyo ng kada produkto namin. International ang mga chocolates at mixes na binebenta sa branch namin. Kaya naman kahit nasabihin nearly expiry items na, ay magugustuhan pa rin. Kalidad ng kalidad ang mga produkto mula sa aming kumpanya. Nagmumula pa ang shipment namin sa Europa. Pagpasok ko sa HR office, ay nakangiti ka agad sa akin si Ma'am Alice. Hi Madam, how are you? Tanong ko sa kanya. Hi Kim, I'm good. Glad to see you. You look fresh today. Wika naman niya. This is Mr. Ismael, our HR head. Pagpapakilala niya sa lalaking nasa harap namin. Hi sir, nice to meet you. Sabi ko naman. Inabot ko pang aking kamay upang makadaupang palad ko to, as sign of respect. Kim, as I've said on my message, we want to discuss something with you. Sabi naman ni Madam Alice. Nagtataka na kasi ako dahil dinala niya ako sa mismong head ng HR namin. Yes ma'am, what is it? Tanong ko muli sa kanya. Our partner decided to open a bigger branch in Kuwait since our top clients are from Kuwait. We are planning to send you there as the operation manager of the branch. Sabi niya sa akin. Nagulat pa ako sa kanyang minungkahi. Hindi pa man ako nagsasalita, ay umentrada naman si Mr. Ismael. Kim, you are referred by Miss Alice. If you agree on our proposal, we will be sending you next month in Kuwait. All expenses will be with us. This is our offer for you. We will raise your salary to 2,000 KD per month. We will give you a free use of car and a yearly paid vacation. In terms of your accommodation, it will be with you. Everything that I say is in the offer letter. We want to send you as soon as possible, but maybe a bit rush for you to be there on the grand opening. Cause we are targeting the Hall of Feb, since it's the busiest time in the Kuwait for our shops. That's why we decided little delayed on your arrival. You will not be able to attend the ribbon cutting ceremony. Please read carefully the answer, and we would like to hear the answer after you read this. Mahabang paliwanag ni Mr. Ismael.
Napawaw naman ako sa kanyang offer. 2,000 KD a month? Means around 360k salary kada buwan. Aba, sino bang aayaw sa ganoong kalaking sahod? Pero naiintindihan ko din ang magiging kapalit nito. Ang matinding sakit ng ulo sa pag-check hindi lang ng expiry, kundi pati ng delivery at ordering. Mas mahigpit lang din ang pamamalakad sa Kuwait, unlike sa Dubai na open country na kaya malaking adjustment ang magaganap sa akin kung sakaling tanggapin kong alok nila sa akin. Sayang lang din dahil hindi ko na pala maaabutan ang co-owner ng company namin. Controversial pa naman to sa lahat dahil sabi-sabi ay gwapo daw to at bata pa daw. Sabi nga ng iba, Asian daw ang co-owner. Ang iba naman nagsasabing Spanish to. Pinag-isipan ko muna maigi ang magiging desisyon ko. Gusto kong subukan din ang ino-offer nila sa akin. Pero nakiusap ako sa kanilang isang pabor bago ko to tanggapin. Ma'am, sir, I am very honored on your offer. But in case I would like to come back here in Dubai to work again in our company, are you going to accept me still? Tanong ko sa kanila. Yes, of course, Kim. You're one of our best assets, and we trust your work. That's why Miss Alice chose you in the position. You are very much welcome anytime, Kim. Sagot naman sa akin ito. Well, in that case, I will accept it. Pinirmahan ko na nga ang kanilang offer letter. Diniscuss ko din ang magiging detalye ng aking pag-alis. Tumayo na kami nila Madam Alice. Ibinigay naman nila sa akin ng isang kopya ng kontratang pinirmahan ko. Samantalang, pinaiwan naman nilang isa pa para naman copy ng company at legal team namin. Pinadiretso na din ako ni Ma'am Alice sa traveling team ng company para ayusin ang ticket ko papunta ng Kuwait. Nagpaalam na din ako sa kanila at nagpasalamat. Nakakataba naman ng puso na sa kabila ng kamalasang nangyari sa buhay ko sa Pinas, ay may magandang balita naman sa akin pagbabalik dito sa Dubai. Nakipagkwentuhan muna ako kay Zel saglit. Nagtanong siya kung bakit ako pinatawag ni Mr. Alice. Binalita ko naman sa kanya ang rason ng mga ito. Hindi din ako nagtagal dahil kahit next month pa magiging alis ko, ay madami pa akong kailangang asikasuhin sa bahay. Kailangan ko ding ligpitin ang mga gamit ko sa opisina at mag-assign ng tao na papalit sa pwesto ko. Nakangiti akong lumabas sa entrada ng head office dahil sa napakagandang balitang ito. Madaling lumipas ang isang buwang taning na binigay sa akin ng top management para mag-turnover ng mga trabaho at mag-appointment ng bago maghahandle para sa branch na may iwan ko sa Dubai. Sumang-ayon naman ang matataas na amo sa pagpili ko kay Mabel bilang new supervisor in charge. Dahil isa siya sa mga dedicated na staff na maaari magpatuloy ng magandang pamamalakad ng aking nasimulan. Naturuan ko na din to ng ilang mahalagang bagay at tactics na maaari niyang i-apply para makatulong sa kanyang trabaho. Hindi ko rin naman siya pababayaan kahit na nasa Kuwait na ako. Maaari naman niya akong i-message o tawagan kahit na anong oras para magpaturo. Pinabagahe ko naman kila mama ang iba ko pang gamit na hindi ko na maaaring dalhin papuntang Kuwait. Kagaya ng sinabi sa akin ni Madam Alice, maganda at maayos ang bansang paglilipatan ko. Ito din daw ang mga highest currency sa buong mundo. Isa pa, sa taas ng sasahurin ko dito monthly, ay makakaipon na ako na maayos at makakapag-invest. Para naman pagdating ng araw na gustuhin ko na mag for good, ay kayang-kaya ko na. Hindi ko din naman pinaalam kila mama ang eksaktong sahod ko. Dahil na ipangako ko na sa sarili ko na ako naman ngayon. Sarili ko naman ang iisipin ko at kung ano magiging future ko. Ayokong tumanda sa pag-abroad at magaya sa hinaing ng iba nating kababayan na walang naipundar sa kakabigay sa kanilang pamilya. Pero kahit kailan, hindi naging sapat para sa kanila. Isa na din to sa magiging dahilan ko. Nang sa gayon, itigilan na ako ng Amerikano ko manliligaw. Hindi sa nag-iinarte ako o hindi pa ako nakaka-move on sa nangyayari sa akin. Kaya lang ay mas pinili ko munang i-enjoy ang aking single life hanggat hindi ko pa nahanap ang lalaking mamahalin ako ng totoo. Natrauma na siguro ako dahil sa pangit na naranasan ko sa nakaraan kong relasyon. Sabi nga nila, ibigin mo ang Pilipinas para sa aming mga OFW. Mahal naman namin ang Pilipinas, pero mas pinili naming lumayo at isakripisyo ang aming oras
panahon at emosyon para lang sa ikagaganda ng buhay ng mga pamilya namin sa Pinas. Sinabihan ko naman sila mama na magdadagdag ako sa kanila ng pang-allowance sila simula ngayong buwan. Hindi ko naman sinabi sa kanila ng rason kung bakit tumaas ang aking remittance dahil hindi naman ako nagagawang kamustahin ng mga to kung walang kailangan, bukod lang kay Bunso. Kahit naman hindi sabihin nila mama sa akin, alam kong sa pinapadala ko pa rin nila kinukuhang pampa-check up ni Nicole at ang mga pinalalakad ni Matthew sa kanyang pag-alis. Hindi ko nila masyadong iniisip yon dahil sasama lang ng husto ang aking loob sa kanila. Nanibago ako sa bagong mundong aking gagalawan kasi kahit Arab country din ang aking paglilipatan, ay mas mahigpit na umano ang Kuwait pagdating sa mga rules nila. Madaming bagay na ayos nang gawin sa Dubai na hindi ko na maaaring gawin dito sa Kuwait. Sa airport pa lang, ay ramdam ko ng higpit ng kanilang seguridad. Naghihintay na nga sa akin ang aming coordinator na inarrange ng aming company na susundo sa akin para maghatid sa magiging bahay ko dito. May dala itong placard na may pangalan ko at company kaya madali ko itong nakita. Binigyan din naman ako ni Madam Alice ng contact number kaya hindi ako nag-aalala kung sakaling hindi ko ito madaling matagpuan sa airport. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil kahit na hindi ako nabiyayaan ng maayos na love life, ay nabiyayaan naman ako ng maayos na trabaho at kumpanya. Una kong ginawa bago pa man ako makarating sa Kuwait, ay kinontak ko na mga kaibigan ko nakatira dito at nagpahanap na ako ng flat na maaari naming rentahan. Kagaya sa Dubai, mas pinili ko makipag-room sharing kaysa kumuha ng solong bahay. Ayoko di mag-isa sa bahay dahil boring din. Gusto ko kahit paano ay may makakausap ako pag uwi ko galing trabaho. Sa may bandang hallway sila nakahanap ng aming matitirhan. Kasama ko sa iisang flat ang mag-live-in partner kong kaibigan na sila Jessa at Gino. Kasama din namin sa isa pang quarter si Micah na nagtatrabaho din sa opisina. Maganda ang location ng bahay na to dahil malapit to sa warehouse kung saan ako naka-assign. Ganon din sa mga kasamahan ko sa bahay. Lahat kami ay malapit sa aming trabaho, pati na rin sa mga pamilihan at ospital. Napansin ko sa Kuwait, hindi to kalakihang bansa kaya madaling puntahan lahat ng lugar. Makalipas ng 2 araw, nag-report na ako sa aking trabaho. Sa head office nila sa Sabahan Industrial ko kinuha ang sasakyan na issue sa akin ng company. Ito ang magiging service na maaari kong gamitin saan man ako magpunta sa buong Kuwait. Meron din silang binigay na voucher bilang buwan ng allowance na maaari kong gamitin para sa gasolina. Kasama ko ang general manager namin sa unang araw ko. Inilibot niya ako sa buong lugar ng warehouse na ihahandle ko. Isa-isa niyang pinakilala sa akin ang magiging staff na hahawakan ko at ang mga papel nila sa kumpanya. Natapos kong unang araw ng aking trabaho sa pag-aayos sa mga stocks at paglilinis sa mga expiry items na nasa warehouse namin. Narinig ko din sa mga staff ang naging usap-usapan nila tungkol sa co-owner na may pagkamasungit at seryoso sa buhay. Halos wala nga daw nakalapit sa kanya dahil pagkatapos ng ribbon cutting ay umalis na to kaagad.